Anyway. So, nag-usap kami ni Dr. Parati na kami nag-usap ni Dr. Estrella before you came. Di ba, kaya isang tanong mo sa akin, if you notice, yung tanong mo ba, is amputation still, out of the question? Hindi kita masagot. Kasi, yung usapan namin, siya, bigyan natin ang option na dati. Can you answer this? Kung i-debride, can you ask me that? Kung i-debride lang, tapos skin graft, sabi ko, sige, pwede. Basta may skin graft ako. Kasi skin graft, para mabuhay, kailangan may tissue na papatungan. Yung relatively healthy and clean tissue. Like the last time. Kung wala, hindi pwede. Kaya nga pinasukat-sukat ko pa yung flap, diba, sa resident ko. Kasi that's other option. Kung walang healthy tissue, pwede ko yun na itakip. Sabi niya, sige, that's the second option. Kung hindi skin graft, flap, the third option is, kung wala talaga tayong magagawa, kailangan amputate. So, hintayin natin yung MRI. Pinagdala mo sa akin, kailangan liliit hindi namin makita So, he had to see it himself. And then, nag-usap kami ulit. Ang difference kasi ngayon, yung, I don't wanna call it tumor, yung infection, nakabalot dun sa bone Dati kasi may part pa na hindi nababalot sa bone. Tapos ngayon, umabot na hanggang dun sa skin mo sa sole, manipis na lang. That's the difference now. So, ganito yan. Yung isang question mo, before I came here, is there a possibility na gumano operation without amputation? Isi-skin graft lang ulit. Looking at it, kahit sabihin natin ganito yan, kung gagawin ni Dr. Estrella yung kailangan yung confident, hindi naman confident, yung at least more than 60% fighting chance na matanggal lahat. Ang matitira lang talaga yung dalawang bone. Walang nakabalot. Which means hindi na pwede yung skin graft. So kung pwede yung flap, pwede, di ba? But then, even the flap is not a guarantee na di ba balik? Mabubuhay, hindi, na mabubuhay yung bone. Huwag muna tayo sa babalik. Yung mabubuhay yung bone with just the flap from the back. Kasi, kung isipin mo yung bone, di ba? Dalawang bone yan. Paikot yan, ganyan, di ba? It's a bone. Dalawang bone yan. So, paikot. So, kung tatanggalin niya lahat ng nakabalot dyan, tapos papatuhan ko ng flap from the back, yung sinusukat ni Doktora. If you look, only one side of the bone will be covered by the flap. Na hopefully will keep the bone with blood supply. Yan lang naman yun kailangan may blood supply mo para mabuhay. But the other half, the bottom part, walang mag-support sa bone. Walang blood na mag-support if we use that flap from the back. And secondly, you have to realize, pag naiwan na lang yung bone, wala nang support yung toes. There's nothing holding it together. Kasi yung bone, kaya sabihin mo yan yung structure niya, it's parang wala siya kung walang nakabalot na muscle, tendon. Hindi mo rin maapakan yun. Because, bone on skin, either magpa-fracture yung bone, kasi sa mo magda-dance ka, gano'n. Or mag-e-erode siya doon sa skin, sa ilalim. Kasi manipis na lang doon yung matitira So you're getting what I'm leading to. Parang if we give you that chance na sige, hindi natin tatanggalin yung bone, hindi tayo mag-amputate, the flap that I will put will probably not keep it alive. So, somewhere down the road, after a few weeks, a month, pwedeng mamatay din yung bone. And, even if mabuhay siya, the fact na wala nang nakabalot dun sa bone lang siya and skin, sa ilalim lalo, malamang magpa-fracture din siya. Hindi mo rin siya magagamit. Right now kasi, andyan yung bone, yes, may nakabalot sa kanya na may infection, kaya lang may muscle pa rin yan. So there's something, parang shock absorber siya dun sa bone. Kaya pwede natin itapak yung paa natin kasi aside from the bone, may nakabalot sa kanyang tissue. But kung gagawin natin yan, kung sabihin mo naman kay doktor, sige tanggalin, huwag mo na tanggalin lahat, iwan ka dun sa bone. Pag nag-iwan siya ng infected tissue doon, hindi din didikit yung skin graft ko, hindi din didikit yung flap.
Parang walang halfway yun. It's either he removes as much as he has to based on the MRI and what he sees. Or hindi tayo magtatanggalan po. Walang halfway yun. Yun yung difference kasi ngayon. Dati kasi sumisingit lang siya eh. Ngayon kasi umikot na siya all the way around eh. Parang nabalutan yung bone. So para ma-clear lahat yun, kailangan talagang halos bone na lang talaga yung matitira. The toes, Doc, no? Yeah. The second toe? The fourth and fifth yun. Fourth and fifth. So mawawalan din sila ng pagkakabitan. Kahit nandyan yung toes, eh kung weak naman yung bone na pinagkakabitan niya dito, hindi mo rin siya maiaapak. Ganito. Baka kasi yung conception mo ng amputation eh naka-wheelchair ka na the whole life eh. Ano naman, Doc? Hindi ganun ngayon eh. If you want, papakausap ko kita sa mga rehab people, andito ka na rin lang eh, di ba? Sa mga rehab, sa mga orthotics, yung mga ganyan, they're the ones that assist patients afterwards eh. Para you can at least have an idea ano ba yung magiging functional level mo if we do that. Kasi kung sabihin mo, ay sige mo, uwi na lang ako, sayang naman yung pinunta nyo, di ba? What if you get the other side of the story pa? Na ayun nga ba kung meron na mangyari ma-amputate. I'm not saying na kahit makausap mo sila biglang sige mag-amputate tayo, hindi. I'm sure you said you're not emotionally ready eh. So it's not just being able to dance and whatever, yung emotional, but it might help you emotionally with your decision kung makausap mo yung mga tao who will help you recover if you do decide na magpa-amputate eventually. Pwede naman i-refer sa rehab ano tawag sa occupational therapist. Gusto mo, paparefer kita. We don't, so, tomorrow, pwedeng hindi mo na natin ituloy operation tomorrow. Huwag mo na kayo umuwi din bukas, di ba? Give this a chance. Kasi, kung sabihin natin, makausap mo yung rehab tsaka yung occupational therapist, and then it takes you a few days to decide, malay natin na, sige, okay na rin. Pwede pa rin naman i-schedule sometime next week eh. Huwag kayong uro-arada na, ay, porkit ganun na, uwi na kayo bukas. Huwag naman, sayang yung pinunta niyo. Sabi na naman ni Dr. Doc, yung nakita sa MRI is possible na parang kasi multiple operations na eh. Hindi lang yun yung affected area, baka maybe it's because of the number of operations done, it may be just a dead skin, something mga he can't really assure na yung mga white ones nun sa MRI. So magdepende din when he opens it. Ano mangyayari? He has to remove. still remove it. Oo. Yun yung huling usapan namin. Kasi he won't be able to decide ano yung nga ba dito yung infected, ano yung dito yung dead. Basically, ganun yun. Yung huling usapan namin, as I was walking here, sabi ko, ano ba? Kakausapin ko na siya ngayon. Pupunta ako doon. Sabi niya, ganun nga, pag binuksan niya, hindi din niya alam kung alin yung scar lang doon, alin doon yung infected tissue. And pag nag-iwan siya ng infected tissue doon, hindi din didikit yung skin graft. Okay, I know this is probably too much to take in right now, so we don't have to proceed tomorrow. But I beg you naman, huwag naman kayong ora-ora alis. Give it a few days. Ako, Dok, honestly, actually, if I look back all the years, if I knew, like 2014, if dito, this part, if I knew there's an option to amputate just here, I would have. Kasi maliit pa lang. But ngayon, matakot ako kasi like, parang dito. Kasi so, malaki nang makukuha, Dok, diba? Ay, sabi, hanggang dito, metatarsal. Yeah. Makalakad ba ako, Dok? Ha? Makakalakad ba ako niyan? Oo. The most important toe, ako, recently ko rin lang natutunan eh. Akala ko the most important toe is the big toe. Ay, hindi pa. Ang sabi ng mga ortho, the most important toe is the second. Okay. Ayun nga eh, gusto kong makausap mo yung rehab tsaka yung occupational therapist before we decide on anything.
Kasi ito, nag-uusapan kami, alam mo, pag hindi natin gawin yun, nako, siguro in 6 months, andyan na ulit yan. Parang useless din yung operasyon. And especially yung kukunin ko sa likod, I don't want to waste that because that is our last flap na pwedeng gamitin dyan. Yes. Pag yan, pinatungan ko ng infected t-shirt na hawa siya, wala na talaga susunod. As in, baka dito na yan. Kasi nire-reserve ko na yon for the final. So if ever, Doc, like when like mag-operation tapos we close like flip-flop like right away. Flap, yes. Right away. Oo. So one surgery lang. Well, kaya lang, we have to have that assurance na at least 90% na linis. Eh kung sabihin ko kay Dr. Estrella kasi, ito yung flap gagamitin ko, tanggalin mo lahat ng kailangan tanggalin. Mas malaki yung chance talaga na malinis niya lahat yan. It's still not 100%, ha? Kasi nga, you have to understand, infection to, hindi to tumor. Kung tumor, at least, masasabi pa natin eh. Kasi pag tumor yan, pag tinanggal natin ganun, pwede mo padala sa laboratory, makikita nila agad. Clear na, wala nang natira. Kaya ng infection to eh. So, ibang usapan yan. But, there's a bigger chance na matanggal niya lahat if we tell him, sige, meron akong flap dito, pwede kong pantakip dyan. Tanggalin mo na lahat ng sa tingin mo kailangan tanggalin. I think we'll have a better chance, mga more than 90% chance na matanggal talaga lahat. Yun ang difference. Yung sasabihin mo sa kanya na magtira ka ha, parang may mas skin graft ako or ano, yun. Kasi then he'll have to decide, ano ba talaga, ganun. Tapos kung gusto niya tanggalin to, kaya at the back of his mind, iniisip niya, naku, baka hindi masaran ni Dr. Arcilia to. Problema to. But if I tell him, ito yung gagamitin ko, you remove as much as you have to remove. Dok, based po ba nung results sa MRI, makita mo ba kung ano, yung last operation na ginawa natin dito is parang natanggal yung mga ano sa top, yung mga... Well, apparently, kasi dumikit yung skin graft eh. Maraming natanggal, kaya lang may natira pa rin. Kasi umulit eh. Kasi nga, di ba, sabi ko, imposible mo talaga makita yan during the operation kung natanggal mo lahat. But the fact na dumikit yung skin graft, that means ang daming natanggal nun. But yun nga, before, may healthy tissue pa around the bone na pwede niyang iniwan. Ngayon, based on the MRI, nakabalot na eh. Yung scar tissue from the operation, hindi naman yan magsaspread around the bone eh. So whatever spread around, yung bagong nakita, for sure, that's infection. Kasi kung may scar tissue from the previous operation, dito lang yan. The same area that we operated. Eh ngayon kasi dun sa area na kahit hindi natin na-operahan, meron din eh. May nag-light up. I think you should refer muna kita sa rehab. I'm actually just still parang talking to my husband kasi he needs to I'm not forcing you into an operation this time, ha? If you're not ready, talagang walang pilitan to. Kaya lang gusto ko lang marinig mo sana from all sides. I mean, if you say, no, doctor, di ba, uwi na kami bukas, hindi ka lang kita pipigilan. That's your prerogative. Kaya lang, if you say, sige, I'm willing to listen to the other side, to the other, re-refer namin kayo. Right. So thinking. Kasi ako din, hindi naman ako expert doon sa recovery. I do the coverage, but after that, pinapasa ko na yung pasyente sa rehab para makabalik sa normal function or as normal as possible. So kung ano yung magiging functional capacity mo afterwards, hindi ako makakapagsabi na. I can only say for sure, makakalakad ka pa rin. But yung degree of activity after, ang makakapagsabi lang yan, yung rehab tsaka yung occupational therapist. And I'm sure you're a very determined woman, strong woman. So, pag pinasabi nilang gawin mo tong rehab na to, alam ko gagawin mo yan para ma-maximize mo yung function mo after, if ever umabot tayo doon. So, I have no doubt about that. So, whatever they say will be your final functional capacity. I'm sure aabutin mo yan. I'll talk to my husband and other people na. Sige. I just need their approval because I cannot. First, sabihin mo lang ako, sabihin mo siya. If you say, sige, we'll listen to the other side, paparefer kita tomorrow.
If you say, wag na lang, and we want to go home, of course, we won't stop you. So the other question that she had is, if we don't do this now, maybe wait for a few months, see how if it progresses more or not. She's afraid if the infection would mas spread lalaki, more. mas more Siyempre. larger Siyempre. larger area ang Siyempre. mawala. Oo. That's what I'm And also. that's why I don't want to lose my last option to cover yung sa likod. Because if we do it now na half-hearted yung pagtanggal at if ma-involve din siya ng infection, hindi ko na siya magagamit. Wala na tayong magagamit in the future. But if you tell us now na gawin na natin lahat na kailangan gawin as much as we can, gagamitin ko, isusugal ko na yun. Yung flap na yan. One shot deal lang kasi yun eh. Siyempre, pag nag-progress yan, may possibility na mas malaki din yung kailangan tanggalin later. Sige, you decide. And then you let me know, ha? Kung gusto nyo marinig yung sa rehab, I will refer you. If you say, next time na lang, we want to go home, we will respect that. Okay. Okay? Okay, I'll... Kaya lang, right now, ako mismo, I feel the way yung discussion namin ni Dr. Estrella, parang useless kung hindi natin... Sagaran. Oo. Okay? Ayos. So, Doc, sige. Okay, I'll... You let us know. Okay. Thank you, Doc. Thank you so much, Doc. much.